Ang title po natin ngayong gabi is We Are Called to Live by Faith. Let's bow our head and let's all pray. Ama namin sa langit, marami pong salamat, O Diyos, sa iyong dakilang katapatan, Panginoon, wagas na pag-ibig sa bawat isa. Lord, sa sandaling ito, hinihiling ko ang inyong pangunguna, kayong maluwalhati, Panginoon, kapahayagan nyo ang mahayag, marinig ng bawat isa. I believe, O Lord, these words that you have prepared ay saktong-sakto sa pangangailangan ng bawat isa to stir up, Lord, the faith that is inside us, O God. Lord, tanggalin mo muna lahat ng mga gumugulo sa isipan ng mga kapatid ko para hindi makapakinig ng maayos sa iyong salita. And hayaan mo, Lord, na mag-cultivate ang iyong word, manuot sa aming kaloob-looban, hanggang sa maipamuhay namin ang iyong salita na maririnig namin sa gabing ito. Marami pong salamat sa iyo pong kapurihan. In Jesus' name, and everyone say, Amen. So yan yung pag-aaralan natin. Bakit tuwing every time we do some act of faith, is talaga naman nakaka-steer, no? Nakakabuhay ng kaloob-looban. So sabi sa Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. May faith na nagsimula from first to last. Meaning to say, nagsimula tayo sa faith, yung faith dadalhin tayo hanggang dulo. From first to last. Ganito po dapat talaga. Constantly, we are living by faith from first to last. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, Jesus Christ, fix our eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Siya magsisimula, siya magtatapos. Kaya maraming mga tinatamad na Christian, kaya maraming mga nawawala ng ganang Christian, kaya marami ang mga talagang lumalayong Christian kasi nagsimula sa faith, nagtapos sa laman. Totoo po. Totoo. Sinabi ni Pablo yan sa Galatia 3. Kaya bigla nawawala na ng gana. Kasi nga, nagsimula sa faith, nauwi sa laman. Hallelujah. Just as it is written, the righteous will live by faith. Hallelujah. Innate po sa atin. Gusto ko yung term ni John Lloyd. It is innate in us. Na tayong mga anak ng Diyos. It is innate in us that we have faith. Alam niyo po ba yun? Sa lahat ng Christian, lahat ng born-again Christian, natural po sa atin na meron tayong faith. Kasi yung faith, nilagay po ni Jesus yan sa atin. Amen po ba? You can never be a born-again Christian. Di mo pwede sabihin na anak ka ng Diyos na wala kang faith kasi the author of faith is Jesus Himself. So yun pa lang, the mere fact that you believe in Jesus, may faith ka eh. So talagang may faith po ang isang Kristiyano. Anong sabi? Saan daw po tayo mabubuhay? The righteous will live by faith. Sa faith tayo na mabubuhay. It's like the oxygen that we breathe. Ang isang Kristiyano, humihinga ng faith. We live by faith, constantly by faith. Oh, hallelujah. Kaya kita mo minsan, kapag mababa ang pananampalataya mo, wala kang gana, wala kang energy. Subukan mo na kulangin ka ng oxygen sa katawan. Di ba talaga nakakapanglumo, nakakahina, nakakahilo? Tama ba? Pag nasa mataas na lugar ka na mababa yung oxygen level, di ba nakakapanghina? Kasi hindi na, alam mo yan, nagkukulang ka eh. So ganun din, kapag nagkukulang ka sa faith, nakakapanghina talaga yan. Lalo, kulang ka na sa faith. Tapos syempre, magaling ang kalaban natin eh. Alam yung mga taong kulang sa faith. Kilala ng demonyo yung mga taong mababa ang faith. The enemy cannot read our mind. But the enemy is napakagaling magbasa ng kilos. Sabi niya, the enemy is like a roaring lion. Walang ibang inatupag, looking for someone whom he may devour. Sabi nga ni Bishop James, yung demonyo raw, hindi nag-aabang sa labas eh. Nasa loob daw ng church nag-aabang. Inaabangan ko sino yung mga nasa church na mahihina-hina na. Para pagdating sa labas, lalapain na lang.
Oh, hallelujah. Ano nakakatuwa dito? Sabi nga, every time na iniulit-ulit, binibigyan ng diin, is talagang napaka-importante. Alam niyo ba kung ilang beses sinabi ni Pablo yung phrase na yan, the righteous will live by faith. Sa Galatians, sabi niya, clearly no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Galatians 3:11. Sabi niya sa Hebrews 10:38, and my righteous ones will live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. Hindi raw nalulugod ang Diyos. Which is true naman. Dahil sinabi naman sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So if you really want to please God, kailangan may faith ka. Mga kapatid, ang faith is not something na pwedeng meron ka, pwedeng wala. Kasi Christian ka naman eh. It's not like a gift. Yung gift, pwedeng isa lang yung meron ka eh. Tama ba? Yung gift, pwedeng onti lang yung meron ka eh. Faith is not optional. If faith is an option to you, no wonder yung Christian life mo is like a roller coaster. Alam mo ko, kinote ni Paul yun sa Habakkuk 2:4. Sabi diyan, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Mabubuhay siya sa kanyang pananampalataya. Hey, ito na. Every time we do something out of faith, o kahit ano pa yan, nag-declare, nag-pray, naniwala, nag-isip, nagbasa ng Bible, inactivate sa buhay. Every time we do an act of faith. Kaya ka nga nag-pray kasi may faith ka, tama ba? Mag-praise and worship because we have faith, we believe. Amen po ba? Kita mo yung mga di nag-praise and worship, wala namang faith yun eh. Hindi kayo nuwasgahan pero matik yun. Ay nako. Ang taong may faith, automatic nag-worship yan. Kasi faith ka, naniniwala eh. Kaya ka nga surrender eh. Kasi alam mo, hindi ikaw, Diyos yun. Now, every time we do an act of faith, na-activate yung buhay natin. Tuwing tayo nananampalataya. Kaya na-stir up. Na-stir up. Gumagana yung power ng Holy Spirit within us. Every time we are in faith, it's like we are allowing the Holy Spirit to take over every time you are in faith. Oh, hallelujah. Kita mo, lahat naman tayo may faith eh. Lahat naman tayo may Holy Spirit na tumanggap kay Jesus eh. Aminado naman tayo lahat eh. Tama mo ba? Kaso nga lang, hindi lahat activated yung faith. Hindi lahat. So what is faith again? Sabi sa Hebrews 11:1 Amplified Version, now faith is the assurance. It is the title deed, the confirmation. Grabe namang lupit ng faith na yan. Talagang malupit ang faith. It is the assurance, the title deed, the confirmation of things hoped for. Mga bagay na inaasahan mo, ito po'y kasiguraduhan, titulo, confirmation, approval, divinely guaranteed. That is faith. Kaya talagang gaganahan ng kaluluwa mo. And the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Ito ang faith. Sinasabi mo pa lang, nakikita mo nang nagaganap sa buhay mo. Kaya excited ka. Kaya masaya. Amen po ba? Masaya talaga may faith. Kaya nasasabi ni Pablo, rejoice. I say it again, rejoice. Maggalak kayong lagi. You have faith, rejoice. God is faithful. God will never ever leave you nor forsake you. God loves you so much, rejoice. Have faith.
The conviction of the reality, sabi dito, faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Yung hindi mo kayang intindihin dito, yung faith na iintindihan yun. Kaya kayo mga talagang malalakas ang faith na Christian, talagang hindi ka intindihin no, mga mababa ang faith. So, nasaan ka doon? Andun ka pa sa laging namamangha? Laging baliw yata to. Oh, hallelujah. Sabi sa verse 2, for by this, yung kind of faith, for by this kind of faith, the men of old gained divine approval. Hallelujah. If you have that kind of faith, God approved ka. Please na please ang God sa'yo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mong mabigat. Pero kitang-kita ng God yung pananampalatayang meron ka. Approve na approve ang Diyos sa'yo. Tuwan-tuwa ang Diyos sa'yo. Kaya miracle happens. Nothing is impossible to those who believe. That's faith. Why? May divine approval ka ng Diyos. Hindi man nagaganap yung gusto mong maganap ngayon, pero naniniwala ka. Tapos na, nakita mo na. Faith is like seeing in the eyes of God. Seeing in the eyes of God. Your situation ngayon, si Jesus Christ yung great example dyan eh. Yung mga disipulo, ang nakita nila problema. Ang mga disipulo, nakita nila kakulangan, sangkatutak. Pero si Jesus na nakikita, miracle na gagawin. Hallelujah. So ano ra yung faith? Faith is living by the assurance. May kasiguraduhan. Kaya nga, I really love it. Ilang linggo na tayo nagde-declare dito. Sa intercessions namin, nagde-declare din kami. We declare sa mga taong pinag-pray natin, we declare. Ewan ko sa inyo kung dito lang kayo nagde-declare, dapat pati sa mga bahay ninyo, kung nasa mga kayo, nagde-declare na kayo. I'm so excited. Kasi lahat ng pinagde-declare natin, we have the assurance it will happen. In Jesus' name. Ano pa raw yun? It is a confident expectation. Confident expectation. Ang isang anak na mahal ng kanyang ama, meron yan confident expectation na hindi siya bibiguin ng kanyang ama. Tama mo ba? Amen. Kahit gaano kahirap ang buhay, itataguyod ka ng ama mo kasi mahal na mahal ka. Tama mo ba? Grabe yung testimony lang ni Maureen eh. Grabe naman. Bumbu ba? Hindi ba ito? Pinakita, dinemonstrate ng God doon. Unang-una yung pagmamahal niya sa'yo. Pinakita ni Lord na walang imposible talaga. Pangalawa, dinemonstrate doon ng mga taong pinakita ng God, ng mga taong nakapaligid sa'yo, dahil mahal ka. Amen? Pagmahal mo, talagang bibigay mo eh. Pagmahal mo, tama ba? Lalo yung anak sa magulang. So, ganun din dapat tayo. Anak tayo ng Diyos. Can we declare that? Anak ako ng Diyos. Amen. Anak ka ng Diyos. You have a confident expectation dapat. Oh, hallelujah. Ano pa raw yun? It's divinely guaranteed. Garantisado. Divinely guaranteed. And the conviction of reality. Ito yung pinrich ko nung nakaraang Sunday. Until the Word becomes reality inside you. Doon pa lang siya nagiging faith eh. Pag nagiging reality na yung Word sa'yo. Amen to ba? Kung ano man yung pinagpe-pray mo, kung ano man yung hinihiling mo, yung talagang sure na sure ka na wala pa man din, pero kitang-kita mo na. Magaganap, mangyayari. Oh, hallelujah. Sabi ni Mau, nakita lang niya yun eh. Pang pinipindot-pindot na niya eh. Hallelujah.
Ilang beses ko na rin sinare sa inyo yan. Kung meron kang pinag-pray, ang totoong faith ganito, no? Talagang wala pa man siya doon, wala pa man yung nakikita mo, pinag-pray mo kay Lord, damang-dama mo na. Naaamoy mo na. Nahawakan mo na. Naisasapamuhay mo na. Wala pa man, hindi ka pa man mayaman. Ang may faith na talagang sure siya, na talagang bibigyan siya maginhawang buhay ng God. Wala pa man siya doon, andito pa lang siya, pero feeling niya nandun na siya. Ay, nako. Kaya hindi niya sasabihin wala siyang pera. Totoo po yun. Ang sasabihin mo, parating na. Okay, amen? Si Pablo, pag ano sa akin, as wala naman ako, anak, it's okay. Parating na. Mangyayari yan, anak. No, magsabi ng no, walang pera. Pag humingi sa iyo mga kapatid mo, nanay mo, wala pang pera. Ako, attitude ko lagi yun. Huwag mong hindian. Bigyan mo kahit magkano. Totoo. Huwag mong sabihin wala kang pera kasi pinag-usapan na natin yan. Hindi na natin pa-preach ulit yan. Tama ba? Kung anong lumalabas sa bibig mo, nangyayari sa buhay mo. May sakit ako. Kakalagnat yata ako. Ay, nako. Ang may faith, kung ano, hindi yung nararamdaman at nakikita niya ang sinasabi. Doon nga sa kanta ni Pastor Nicky, bulag na sa imposible. Panlasat pang amoy ko eh. Hallelujah. Totoo yun. That's faith. So, keep on declaring your faith. Keep on declaring it. Hindi pa man nangyayari, i-declare mo ulit. Hindi man ngayon dumating yun, i-declare mo na i-declare. Ay nako, hanggang isang araw, ikaw mismo convinced ka na. Ngayon to ba? Alam niyo ba yung chronic liar? Ang chronic liar daw, meron siyang kasinungalingan na sinishare niya kahit kanino. Sinishare niya kahit saan siya magpunta. Chronic liar to Kahit saan siya magkwento, meron siyang kinikwento. Alam mo, nung nag-bungee jumping ako sa San Juanico Bridge, grabe yung pakiramdam. Pare, ang hirap. Grabe yung thrill. Grabe talaga. Sa ibang kwento, gano'n naman. Lagi niyang kinikwento, ang chronic liar ganito, isang araw, siya na mismo naniniwala doon sa kasinungalingan niya. That's chronic liar. Siya na mismo convinced doon. Kita mo hindi siya tumalon sa San Juanico Bridge, hindi siya bungee jumping, pero isang araw, feel niya na, sure na, parang hindi na siya nagsisinungaling. Ganyan tayo dapat sa ating declaration. Hanggat wala pa yung manifestation, keep on declaring and declaring and declaring and declaring. Sabi sa Hebrews, ay sa Romans, hope that is sin is not hope at all. Oh, hallelujah. Mark 11, 22 to 23, ang ganda na ito. Teka lang atansyahin ko lang yung haba na ito Nung ginawa ko itong preaching, sabi ko ang ikli. Kaso kanina, nung habang nagkakaroon doon, humaba. Kaya pala onti lang yung nag-testimony kanina. Yan. Mark 11, 22. Sabi diyan, have faith in God. Jesus answered, hey, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Church, listen. If you have faith, you can say anything and it will happen.
You can say and it will happen. You can say and it will happen in your life. Oh, hallelujah. Hey, pastor, hindi naman yan. Paano kung sinabi niya, mamatay na yun, ganun, kung sabi niya, ganun, masama-sama. Hindi mo nakaintindihan. Bago sinabi ni Jesus yan, ano una niya sinabi? Have faith in God. If you have faith in God, if you believe in God, walang lalabas sa bibig mo na hindi kalooban ng Diyos. Walang lalabas sa puso mo na hindi rin Diyos ang naglagay. Hey, I really do believe in that. Dahil sabi sa Ezekiel, alam niyo po ba, nagkaroon tayo lahat ng heart transplant. Sabi sa Ezekiel yan. Di ba sabi, don't trust your heart kasi it's deceitful. Pero sabi sa Ezekiel, God has changed our heart of stone and put a heart of flesh. So I really do believe the moment we have faith in God and we receive the Holy Spirit, even the desires na lumalabas dyan, nilalagay ng Diyos yan. I remember nung nag-declare ako kay Daniel, ayun yung lumabas eh. No? Naalala mo? Sabi ni Lord sa kanya, naalala ko yun eh, na wag mong pagdudahan yung nasa puso mo. Diyos naglagay niyan. Oh, hallelujah. Wala kang sasabihin na lalabag sa kalooban niya. I believe in that. Ang totoong nananampalataya sa Diyos. Kaya hindi yan mababiolate. Baka sabihin mo, yung ganyan. Ay, nako. Ang bigat ng prerequisite eh. Have faith in God. Oh, hallelujah. Ito ang maganda rito. Puro tayo declaration na magagandang mga bagay eh. Pero yung context nito tungkol sa problema eh. Alam niyo ba yun? Sabi diyan, if anyone says to this mountain, the mountain here is your problem. Kung gaano kabigat yung problema mo, kung gaano kalaki bundok ng problema ang hinaharap mo, you can say to that mountain. So right now, church, whatever mountain nasa harap mo, speak to that mountain. Speak to that illness. Speak to that poverty. Speak to that lack. Speak to that whatever na gumugulo sa isip mo. Say to that mountain. Ano na sabihin mo? Go! Throw yourself into the sea. Magtambling-tambling ka, pumunta ka sa dagat, mag-beach ka muna. True. Speak to your circumstances right now. You are not under your circumstances. You should be over your circumstances. Speak to that. Sabi ng Jesus yan. Binigyan tayo ng authority ni Jesus to speak to your mountain. And does not doubt in your heart. Huwag mong pagdudahan. Pag nirebuke mo, nirebuke mo. Ano raw mangyayari? But believe that what they say will happen, it will be done for them. Ano raw mangyayari muna? Kailangan mo muna maniwala na yung sinabi mo mangyayari. Tama ba? Ang galing, no? Sa araw gagawin sa'yo ng Diyos and it will be done for them. Hindi naman ikaw ang gagawa. It will be done for you. Speak to it first. God wants us to activate, to use the authority that He has given us. God wants us na gamitin yung dominion na binigay sa atin. Speak to it. Now, if you really have faith, kaya makikita mo talaga yung mga tao talaga mabibigat naman ng problema pero okay pa rin. Dati kasi automatic, pag alam mong mabigat ang problema, dapat hindi okay. It's okay not to be okay. But if you really have faith, even if you're not okay, you can be okay. Even if the situation is not okay, you can still become okay. I really do believe in that. Why? I'm speaking to that mountain. Eh sabi, do not believe, do not doubt. So mabigat ang problema. Ako, mabigat din pinagdadaanan ko. But every day I'm declaring, speaking to that mountain. And I'm not doubting it's gonna happen. Hallelujah. Kailan ako magre-rejoice?
Kapag tapos na yung problema, no, I'm rejoicing right now. Kailan ako magte-thank you kapag andyan na lahat ng blessing? No, I'm thanking God right now. Kailan ako mag-aalay ng magandang buhay sa Kanya kapag nasolusyonan na lahat ng problema ko? No, I'm thanking right now. Because I believe in my heart wholeheartedly. Everything that I have declared, I have spoken, mangyayari. Mangyayari, Mel. Oh, hallelujah. Why? Because faith without action is dead. Imposible naman talagang may faith ka. Imposible na tatawagin mo siyang faith nang walang action Kaya nga ganadong-ganado tayo The mere fact that we stood up is an act of faith. Tama? Hindi lang tumayo, nakataas pa yung kanang kamay. Act of faith. Hindi lang nakataas yung kamay, may dala pang pera. Patakbo doon. Act of faith. Declaring act of faith. Kaya nga sabi ni God kala Jehoshaphat, stand up, take up your position. Take up your position and see the deliverance that the Lord will do for you. Hindi sinabi ng God sa kanila, sige, dyan na lang kayo, magmukmuk na lang kayo dyan sa castle ninyo, tapos na, ako nang bahala rito, pray. Walang ganun. Kung talaga naniniwala ka sa pinag-pray, dinideclare mo, wag mong imukmuk yung mukha mo sa unan mo. Tumayo ka, maligo ka, sabi ni Jesus, magpabango ka. Magpaganda ka. Totoo. Huwag mo sisirain yung buhay mo sa bigat ng problema pinagdadaanan mo ngayon. Hindi, maniwala ka, tatapusin ng God yan, ayusin mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Kaya ako, nag-gym-gym ako kasi nakikita ko yung magandang buhay na parating. Nakikita ko yung victory na binibigay ni Lord. Di maganda doon, mag-meet kami sa gitna, mag-meet kami, maganda na yung katawan ko, maganda yung health ko, maganda lahat. Oh, hallelujah. Habang nag-aanday ka, sinisira mo yung buhay mo. Sa dahil, bibless ako ni Lord Banda-Banda. Finawal mo, hindi mo alam, sinisira mo na buhay mo. Hindi po ganun yun. Hindi faith yun. Ang talagang may faith, andun pa lang yung nakikita mo na kaya nga faith Tama po ba? Nakita mo na spiritually, nandun ka na. Ina-align mo na yung sarili mo doon sa reality nangyayari sa'yo. Amen ba? Ina-align mo yung pagkatao mo doon sa pinaniniwalaan mo. Hallelujah. James 2:26, faith without action is dead. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Hallelujah. So ano raw yung deeds? Kumilos ng naaayon sa pinanampalatayaan mo. Hey. Nung Sunday, tuwan-tuwa ako kasi ang daming yayaman Ano ba? Lahat gusto yumaman Lahat talagang by faith. But it will never stop there. If you really believe in that, act on it. Amen? Wala ka pa man din, maging galante ka na. Wala pa man din, damot mo na. Tama? Act on it. Wag magbukang mahirap kahit walang pera. Totoo. Ayusin mo yung tayo mo. Pagupit ka ganda. Amen. Iayos mo yung sarili mo. Suot ka ng mga unending grind. Why? You're on your way to dun paano darating yun kung di ka sanay? Pagdating dun nga ka,
Hindi mo alam kung paano gagawin mo sa blessing na yun. Ang galing ni Lord eh. Ang talino ni Lord eh. Ibibigay naman niya sa'yo eh. Para inuuna niya munang, binigay niya na yun sa'yo actually. Tinitingnan lang ni Lord kung kaya mo. Amen? So by faith, kayanin mo. Ibig sabihin, ngayon pa lang, kumilos lang naaayon sa pinanampalatayaan mo. Ang totoong may faith, mag-iiba talaga ang buhay. Magbabago talaga ang buhay ng totoong may faith. Why? Because he will live not by sight. Hindi na sa mga nakikita niya. Hindi na sa mga nararamdaman niya. Hindi na sa pinaparamdam ng mundo. Oh, hallelujah. In Jesus' name, amen. So, pwede ka talaga maging okay kahit ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo. Monique, you're good? Tinatamaan ka lang ba sa preaching o may nararamdaman ka? In Jesus' name. Baka giniginaw ka. Alan, in Jesus' name, i-declare mo, you're okay in Jesus' name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sige. Okay, sabay-sabay tayo mag-declare, Monica is good, okay, healed in Jesus' name. Monica is good, okay, healed in Jesus' name. Oh, hallelujah. Sakit, lumayas ka, I rebuke you sa katawan ni Monica. In Jesus' name. Wala kang karapatan sa katawang yan. Go. Oh, hallelujah. Verse 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ano sabi? Whatever. Ano ba ibig sabihin ng whatever? Ano man. Kahit ano. iPad man yan. 11.5 man yan. Mahal ka ng Diyos. Gusto nga ni Lord yun eh. Dinudulog mo sa Kanya. Kaysa naman sa iba mo idulog. Oh, hallelujah. So maniwala ka na tutugunin ng Diyos yung prayer mo. Lahat po ba tayo dito may pinag-pray kay Lord? Oh, hallelujah. Maniwala ka muna. Ano na unang gawin? Maniwala ka muna na nakuha mo siya bago mo siya makuha. Parang ganun na ibig sabihin yan eh. Maniwala ka na natanggap mo na siya at matatanggap mo nga siya. Eh kung ikaw mismo hindi mo kayang maniwala eh. Niloloko mo ba ang God? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. He examines your heart and your mind to reward a man according to the deeds he deserve. Jeremiah 17:10. Oh, hallelujah. So ano yung action sa faith? Believing and acting on your belief is the action of faith. Believe. Mahirap man yan, Pastor, kasi yung pinag-pray ko, napakalaki, napaka-imposible eh. Imposibleng ano. Mas mukha siyang imposible. Mas naluluwalhati ang Diyos. The more impossible yung pinaniniwalaan mo, the more na mas malaki yung tingin mo sa Diyos. Amen ba? Oh, hallelujah. Eh kung pinag-pray mo lang lahat ng akala mo na kapasidad ng Diyos, huwag ka na kay God mag-pray. Doon ka mag-pray kay kay Elon Musk, kay Donald Trump. Tama po ba? Doon ka na mag-pray sa mga, ay nako. Now, ito na yung natin. Climax na po to. If yung pinaniniwalaan mo, whatever you're believing, you need to be prepared from the inside. Hey, out.
Kung ano man yung mga pinag-pray mo, kailangan handa ka sa loob. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat handa ka sa loob. Ihanda mo yung loob mo. Kung ano man yung pinag-pray mo, ihanda mo yung loob mo. Kung ano man yung desire mo, ihanda mo muna yung loob mo. Until you see it inside, you will never see it outside. Alam mo ba yun? Until you see it inside, hindi mo yan makikita sa labas. Kaya kung naniniwala kang gaganda ang buhay mo, ngayon pa lang nakikita mo na sa loob na gaganda buhay mo. Oh, hallelujah. Ito, ang ganda nitong revelation na binigay sa akin ni Lord dito sa John 7:38. Sabi niya diyan, whoever believes in me, meron po ba akong kasamang naniniwala kay Jesus? Amen. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Hey, if you really believe, the Holy Spirit will make it flow from the inside out. Kaya kailangan dinideclare from the inside out. Why? Mag-flow yan sa inside eh. Hey, sabi ko nga, si Lord maglalagay na desire sa puso mo, mag-flow yan. Mag-flow yan. At sabi, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So, i-share mo. Share mo sa asawa mo. Yung pinananampalatayaan mo, i-share mo sa asawa mo. I-share mo sa best friend mo. I-share mo kung kani-kanino, yung pananiniwalaan mo. I-share mo sa mga tendera. I-share mo kahit kanino. Oh, hallelujah. Merong revelation nagmumula sa Spirit. I really do believe in that. Galing sa Word yan eh. Kung sigurado ka sa will ng God sa buhay mo, maglalagay ang Lord ng desire sa puso mo. One day, pero sure na sure ako, simula nung nag-asawa kami ni DJ, sure ako na bibigyan kami ng God ng sarili naming bahay talaga. Sabi ko nga, I'm so grateful na may tinirang kami agad, yung bahay na Tita Mayan, Tito Nick doon. I'm so grateful for that. But sure ako na talaga, may nilagay si Lord eh, na something house na para sa amin, na talagang ano. Kaya ngayon hindi ako nanghinawa, hindi kami nagmamadali. Kasi sure kami, sa tamang bibigay ni Lord yun, kita-kita ko yun. Sa tamang panahon, magkakaroon nun. I'm enjoying it. Kaya ngayon, hindi kami naging doon sa tinitirhan namin. Kontento kami doon. Hindi kami nagmamadali no, kailangan maghanap na tayo ng bahay natin na ganyan-ganyan. Dapat may sarili tayo. Hindi, I'm sure, enjoyin natin kung nasan tayo para isang araw ibibigay ng God yun sa atin. And we're declaring it every day in our prayer. Lord, thank you sa bagong bahay na ibibigay mo sa amin. We're declaring that for years. Hindi lang ilang araw, hindi lang ilang buwan. It's always included in our prayer. Ngayon, pag nag-pray kami, may mga dinideclare na naman kami. Keep on declaring. Kasi walang ibang dapat ma-convince. Hindi mo kailangan i-convince si Lord. Kailangan mo i-convince sarili mo. Bakit mo kailangan i-convince si Lord? Wala imposible kay God. Nabigay nga niya ng anak niya eh. Sinong kailangan mo i-convince? Sarili mo. Oh, hallelujah. Faith in every circumstances. Aapaw yan, lalabas yan sa bibig mo. Just do not doubt the faith na nilalagay ng God sa puso mo. Why? Because wherever we set our minds and faith, kung anong saan natin nilalagay ang utak natin at pananampalataya natin, hey, everything, the whole universe is being aligned in that direction. So if you believe na makakatapos ka sa pag-aaral, kahit wala kang pera, mahirap ang pamilya ninyo, because you believe, everything will be set in that direction. I-align ng Diyos lahat yan. Yung mga planets nga, na-align niya eh. Whatever you're believing right now. Oh, hallelujah.
Kanina ko pa sinasabi, kailangan makita mo muna sa loob bago mangyari sa labas. Ang maganda rito, ano man ang makikita mo, ano man ang pinag-pray mo, inihiling mo, ini-imagine mo, kaya raw gawin ng Diyos at higit pa. Grabe naman. Ephesians 3:20, now all glory to God, who is able. Kaya daw ng Diyos through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask. Oh, hallelujah. Nakakaiyak yung verse na yan. Hanggat kaya mo raw hilingin, hanggat kaya mo raw isipin, kayang gawin ng Diyos at higit pa. Your limitation is your own mindset. You are your own limitation. Kaya nga kabilin-bilinan ni Pablo, renew your mind. Kasi kailangang umayon ang isip mo sa isip ng Diyos. Kaya marami hindi nakakalaya. Akala nila hanggang dito na lang ako, hanggang dito lang yung magulang ko, hanggang dito lang yung lolo ko, hanggang dito lang yung ano ko, hanggang dito lang din ako. Di ganun yun. Sabi tayo raw po yung mga new creation. New creation ka na ba? Amen. Oh, hallelujah. Sinong firstborn natin? Si Jesus. Tayo'y sinunod ayon kay Jesus. Oh, hallelujah. Kaya naman, hanggat kaya mong isipin at hilingin, kayang gawin ng Diyos. Hey, how you think and ask reflects how you know God. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka humiling, nagre-reflect yun kung anong pagkakakilala mo sa Diyos. Kaya mo bang humiling sa Diyos ng medyo malaki-laki, medyo imposible? All tuwing nag-pray ka kay Lord, nag-ask ka sa Kanya yung mga feeling mo na kapasidad lang ng sweldo mo, kapasidad lang ng mga nasa paligid mo. Yung pwede talaga mangyari lang. Yan lang mo, maging practical lang tayo. Pag-iingi tayo kay Lord, mga saktuhan lang. Nasa isip mo pa lang may nangyayari na. What more kung dinideclare mo pa? You know why? Because God honors the faith of His people. Wala nang ibang makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos kundi makita niya ang kanyang mga anak na nananampalataya. Tama ba? Meron bang mahirap sa Diyos? Walang mahirap sa Diyos. Meron bang imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. So tingnan natin kung paano ino-honor ni God yung faith ng mga tao sa paligid. Para magkaroon ka ng ganaganahan ka naman. Di ba nakakagana, no? Joshua. Si Joshua, alam natin yung story niyan. Habang siya'y nakikipagdigma, sila'y nananalo na. Kaso nga lang, dumidilim na, gumagabi na. Lamang sila pag naggabi, mag-reset na naman sa umaga. Kaya sabi ni Joshua, verse 12 ng Joshua 10, on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel. Church, can you say to the Lord right now, whatever it is in your heart right now, na nilalagay ng God, say it, declare it. So Joshua said to the Lord, sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Aijalon. So the sun stood still and the moon stopped. Huminto po yung araw. Isang araw, huminto yung araw. Sipin mo yun? Ang daming puyat siguro, no? Ang haba ng araw. Pagod na pagod. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about full day.
Hallelujah. In Jesus' name. Totoo po yan. Question, in-honor ba ni Lord yung sinabi ni Joshua? Hindi. Hallelujah. In Jesus' name. God will honor whatever you say, whatever you pray. Amen? Amen? Sino naniniwala? Taas mong kanang kamay mo. Tumayo ka. Sabi mo, Amen. Amen. Parang ganahan naman yung ano natin. Kasi activation of faith yan eh. Pero totoo po nangyari yan, mga kapatid ko. Isipin mo, ultimo yung solar system. In honor ng God. Totoo po nangyari yan. Sa history, sakto, hindi ko na maalam ito, yung kasama yan sa preaching ko. Kanina nung tumitingin-tingin ako sa Reels, may nakita akong Reels, ang galing talaga ni Lord. May nakita akong Reels na, di ba, pinahinto ni Joshua yung isang araw. Meron sa mga Aztec, sa kabilang bahagi ng mundo, may record naman doon na isang buong gabi, hindi nag-umaga. May record talaga na isang buong, marami, hindi lang kaya nga imposibleng hindi totoo yan. So God will honor it. Hello? Kaya mag-iingat po tayo. Laki-lakihan mo. Laki-lakihan mo, tingin mo sa Diyos mo. Huwag mong maliitin. Sino pa? The bleeding woman. Sabi ng bleeding woman, she said to herself, sabi sa Matthew 9, she said to herself, sinabi niya sa kanyang sarili, If I only touch His cloak, I will be healed. Kanino niya sinabi? Sa sarili niya. So baka habang nagdadrive ka, may sinasabi ka sa sarili mo na mababayaran ko yan, katapos na mag-aaral, gaganda yung business ko, whatever it is. Yung mga minamatter mo lang sa bibig mo. Oh, hallelujah. Huwag mong pagdudahan yan. Jesus turned and saw her, Take heart, daughter, He said, your faith has healed you. Sino pa? Centurion! Sabi ng centurion, Lord, you don't need to come over my house. Just say the word. And my servant will be healed. Gusto ko lang ipakita sa inyo rito, mga kapatid, na ino-honor ng Diyos. Ano man pinananampalatayaan mo, God will honor that. And last, yung Canaanite woman. Sabi ng God, naparito lamang ako para sa mga lost sheep ng Israel. Sabi ng babae, Lord, maawa ka. Sundan nga natin. Baka mawala ako dyan. Sabi niya, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Verse 25, the woman came and knelt before Him. Lord, help me, she said. Sabi ni Jesus, it's not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi ng babae, yes, it is, Lord. You said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. Alam mo, kung magtataka kayo sa verse na yan, hindi po hard si Jesus dyan. Lord naman, bakit naman kasi hindi mo naman pagalingin? Grabe ka naman. Ginawa mo pang aso yung babae. Malino naman kasi sinabi ni Jesus eh. Yung ministry po kasi ni Jesus, for your information, para sa mga curious, hindi po hard si Jesus. It's just that the ministry of Jesus dito sa mundo, nag-ministry siya, is specifically for the Israelites. Okay ba yun? Yung ministry niya sa mga Israelita yun, Israelites. Pero hindi naman napigilan si Jesus eh. Wala, grabe si Lord talaga eh. Natatouch si God sa may mga pananampalataya. Like yung centurion, di naman Israelita yun. Basta may pananampalataya ka, kaya mong tapikin ang puso ng Panginoon Diyos. Okay ba yun? Hallelujah. At hindi lang basta faith ang nakita ni Jesus doon. Great faith. So sa inyo kaya kasama ko rito ngayon na may great faith. Yung great faith, yung
Yung mukha ng imposible, naniniwala pa rin eh. Yung great faith, yung talagang buong mundo sinasabi ng wala na, tigilan mo na. Pero siya, hindi. Mangyayari pa rin yan. Parang si Abraham, no? Hallelujah. Lord, naway makatagpo ka ng mga taong may great faith sa simbahang ito. Anong common denominator ng mga taong binanggit ko kanina? They all have declaring faith. Declare. Huwag mapagod. Hindi man nangyari ngayon, keep on declaring. Like the persistent friend. Ayun yung ng mga youth kagabi, no? Be persistent in praying. Be persistent in declaring. Why? Yung mga tao talaga na persistent in prayer, in faith, and declaration, makikita mo, sila talaga yung mga taong malalakas. Sila talaga yung mga taong nagpapatuloy. Sa gitna ng hirap ng buhay, nagpapatuloy. Hindi nagpapadala sa agos ng buhay, nagpapatuloy. Kasi naniniwala na nananampalataya. Sino yung mga madaling matangay ng agos ng buhay? Sila yung mga pabago-bago isip. Sila yung mga may doubt. Tama? May verse ba yun? May verse yun. Sabi doon, James, no? Ang taong pabago-bago ng isip ay huwag mag-expect na tatanggap ng kahit ano. Para raw siyang nasa dagat, tossed here and fro. Hindi alam kung saan isla babagsak. So, who are these people? Sino ba yung mga people lang? Sino ba talaga yung mga people na talagang pwede mag-declare talaga naman? Na talagang ino-honor ng God. Lahat ba ng tao? Ultimate mga demonyo, mga ano? Hindi naman. So who are these people? Number one, those who accepted Christ as Lord and Savior. Automatic. Amen? Accepted, Hindi yung peking accept lang. Talagang tinanggap si Lord. Bilang Lord. Bilang Savior. Panginoon ng aking buhay. Sino pa? Those who does the will of the Father. Yung mga gumagawa talaga sa kalooban ng Diyos. May lakas ng loob mag-declare. Tama mo ba? Maglakas. Parang si King Hezekiah. O sabi na Isaiah sa kanya, Hari, mamamatay ka na daw. Ibasta mo na yung bahay mo. Lakas ng loob talaga naman, no? He faced the wall and he said to the Lord, Panginoon, nakita mo kung gaano ako naging tapat sa iyo. Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Panginoon, ayoko pa mamatay. Grabe. Blessed na blessed Lord. No? Na-bless si Lord, no? Totoo. Touch na touch ang puso ng Diyos. Hindi pa nakakalayo si Hezekiah, tinawag na siya. Si Isaiah, tinawag siya ulit. Isaiah, balik. Narinig ko na nanalangin si Hezekiah. Sabi mo sa kanya, dininig ko ang kanyang panalangin. Binibigyan ko pa siya ng additional 15 years. Grabe naman. I will live. I will not die. Alam niyo yung istorya ng In Jesus Name? Alam niyo yung istorya ng In Jesus Name, yung kanta? Tug, 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 tug. Sinulat siya ni Darlene Zschech nung panahon na si Darlene Zschech is diagnosed ng cancer. She was diagnosed with cancer. Alam niyo yung kanta ng In Jesus Name? Puro declaration. I will live. I will not die. I will declare. On high, Christ revealed, and I am healed. Kanta, sinulat ni Darlene Zschech, puro declaration. Grabe naman. Gumaling sa cancer, hindi. Gumaling. Labanan mo yung problema mo ng declaration ng pananampalataya mo. Huwag tanggap ng tanggap sa sitwasyon. Hindi, ganun talaga. Ang lala kasi ng kasalanan ko eh. Ito na yung parusa, tinatanggap ko na to. Di mamatay ka na. Ganun.
Next, sino pa yung mga taong yon? Those who are obedient to His commands. 3 pa lang yan. Hindi naman po magkakaiba yan eh. Di ba iba ko lang term, hindi magkakaiba yan ha? Iisa lang yan. Ito yung mga talagang totoong tumanggap kay Jesus. Pag talagang tumanggap ka kay Jesus, sinusod mo ang kalooban ng Ama, sumusunod ka sa mga utos niya. Tama? Hindi iba-ibang tao yan. Number 4, those who have worshipful fear to God. Yung talagang meron takot sa Diyos. Yung talaga namang nag-worship kay God. At ang panlima, those who love God. Hindi po 5 magkakaibang tao yan, ha? Doon ako sa number 5, ha? Ikaw sa number 4 ka, ha? Ikaw siguro, ikaw yung number 3, ha? Hindi ganun yun. Iisang tao lang yan. So, tapos na po tayo. 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation. Ito raw yun. Ano raw gagawin? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Oh, hallelujah. You are God's own special people. Ang sarap! Diyos ang may-ari sa'yo, special ka. Hindi ka common. Ikaw yung mga pinggan na nilalabas pag may okasyon. Hindi ikaw yung mga baso ng plastic, mga cup noodles. No. Pag may mga special na bisita, ikaw yung nilalabas. Mga special possession ka ng Diyos. Bakit daw tayo special people ng God? That we may proclaim. Hoy! That we may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, God. Conclusion. We will close na po. Sabi sa 2 Corinthians 4:13, it is written, I believed, therefore I speak. I believe, therefore I speak. Anong pinaniniwalaan mo? Salitain mo, sabihin mo. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore we speak. If you really believe, speak it. Lumabas, palabasin mo sa bibig mo. Because if you are confident as a child of God, speak what you believe. And keep on speaking, keep on speaking, keep on declaring, hallelujah. Hanggang mag-manifest yan, magang reality yan sa'yo, talaga namang sure ka na, oh, hallelujah, in Jesus' name. Until it come into pass, then God will put bagong ano naman sa puso mo hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Kaya nga, ito dapat ang hindi nawawala sa declaration natin. Na isang araw, babalik ang Panginoong Jesus. Hindi dapat nawawala sa declaration mo, sa prayer mo everyday. Thank you, Lord, for the gift of righteousness. Thank you, God, dahil isinama mo ako, itinuring mo akong anak. Maraming salamat, O Diyos, makakapiling kita sa buhay na walang hanggan. Keep on declaring that. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, Lord, you thank you, God. Thank you, Lord, for these revelations na binigay niyo po sa amin, Panginoon. I pray, Lord, sa mga lahat po mga kapatid ko nakapakinig, ikaw ang nakakabatid ng lubos ng mga nilalaman ng puso ng bawat isa, Lord. Mga pinagdadaanan, mga problema, mga desires, O Lord, mga pinag-pray, even mga wants, O Lord. Panginoon, wala pong imposible sa'yo. Holy Spirit, be alive in us right now. I believe, O Lord, that you are here with us. Panginoon, kayo lagi magpaalala sa amin. Cultivate the faith that we have. Faith na ang Panginoong Jesus na naglagay, nagpasimula at siya rin ang magtatapos. I declare victory in the lives of everyone, O Lord. Lahat ng tatayo sa pananampalataya, Panginoon, makikita at mararanasan ang iyong tagumpay. Marami pong salamat, O Diyos, hanggang sa muli mong pagbabalik. Makikita ka namin, Panginoon, face to face. Thank you, Lord. We love you so much, and to you be all the praises and glory. In Jesus' name, and everyone say,
Amen. To God be the glory.